ang karugtong ng nakaraan, at biglang may lumabas na nakakasilaw na liwanag. Habang siya ay nakasubsob, alam nito sa sarili niya na kapag siya ay pumikit ay katapusan na ng lahat. Unti-unti nababanaag nito ang liwanag kasabay ng malamyos na tinig na kanyang naririnig. Gusto mo ba ng kakayahan magpagaling? May boses akong naririnig na nakatagong hangarin. Sino siya? Ikaw ba ang Diyos? Mahinang sabi ng ating bida, na nanghihina na. Alam nito sa ilang sandali ay hindi na magtatagal pa ang kanyang buhay. Kung ito ay isang tao na dumating upang mahanap ako ng direkta, dapat ay isa siyang Diyos, at ito ay sadyang napakalakas. Muling narinig nito ang boses mula sa liwanag. Gagawa ka ba ng kontrata sa akin? Kahit alam ng ating bida na hindi na siya magtatagal, pilit niyang nilalabanan ang pagpikit ng kanyang mata. Kung ito ay isang Diyos na may kapangyarihan na makakapagpagaling, sigurado ako na ito ay Diyos, at kung siya ay lumapit para hanapin ako, ibig sabihin kailangan niya ng points ko. Maya-maya ay nag-anyong tao ang liwanag, ngunit hindi pa rin mabanaag ang mukha nito. Wala nang gaanong oras. Gusto mo ba o hindi? At inipon nito ang natitira pang lakas at pasiga na sumagot ito. Oo, gusto ko. Pipirmahan ko ang kontrata. Bigla kumalat ang liwanag at lalong tumindi ang liwanag na parang nag-scan sa buong katawan nito. At umikot-ikot ito sa ating bida at unti-unti naglaho. Napatawag ka sa katamtamang uri ng masamang Diyos. Biglang napadilat ng mata ang duguan mukha nito. At unti-unti naglaho ang mga dugo at tama ng baril. Ano, ang iyong mga karma points ay tumama sa ilalim ng bato. Agad ibinangon ang katawan nito at nakaupo ito at nakatungkod ang dalawang kamay nito. Teka, anong kalagitnaan na sinasabi mo? Anong masamang Diyos? Sigaw nito. Napahamak ako, ang points ko. Bulong nito habang umiiyak at patuloy ang agos ng luha. Ang aninong liwanag ay naging itim at kasing dilim ng gabi. Ang mabubuting Diyos ay nagsimula ng magduda kung sino ka. Hehe. Mas mahal ka ng masasamang Diyos, at nang matapos ang alaala ng gabing yun. Bakit nasurpresa ba kita, habang nakangiti ito? Nakakita ka na ba ng multo o kahit anong nilalang? Gulat na gulat ang matandang CEO, Jiang Tae-san. Paano ka? Maya-maya ay may inabot itong folder. Lawyer Joe, please kunin mo ito. Ang mga assets ko sa ANA kasama ang mga documents at ang pag-aari ko sa lore. Agad na pangiti si Lawyer Joe, habang ang matandang CEO ay nabigla. Ano, asset sa ANA? Bulong nito at nagtataka kung paano siya nagka-assets. Ito ay 1.1% ng stocks ko sa ANA, nakangiti naman tinanggap ni Lawyer Joe. Napaluwa naman ng mata ang matandang CEO, Teka, kung magdadagdag sila ng 1.1% sa 49.42% na pag-aari nila, then mayroon na silang higit sa kalahati. Kahit hindi sinusuri ang mga stocks na pagmamay-ari ni Dong Griang, mananalo na sila. Maya-maya ay tumingin ito kay President Joe, ang tiyuhin ng ating bida. Na parang nagsusumbong, ngunit sa isipan lang niya ito sinabi. President Joe, ang bastard na ito, may maliit siyang stocks dito. Ngumiti ito at hindi ito pinansin, na parang nag-alis ng bar sa lalamunan na parang sinasabi hindi sila magkakilala. Pakibigay na ang final check, Mr. Host. Tumingin muna ang host bago ito nagsalita. According to the final check, with a total of 50.52% ang kasalukuyang kahilingan sa pagtatanggol ng mga kasalukuyan director at ng shareholders, ay naitakda na. Hindi, bigla sumigaw ng ubod ng lakas ang matandang CEO, na halos mabingi ang mga nandoon at ang ating bida na muntik na niyang ikatamba. Hindi ko matatanggap ito, hindi kailanman. Humakbang palapit ang ating bida, tigilan mo na ang kalokohan mong ito. Tumingin ang matanda at mamatay ka na, at ay sinenyas pa ang daliri nito sa leeg. Sabay na pinatunog pa ang bibig, ito? Bastard, at bigla itong sumigaw at susugurin ang ating bida. Putang ina mo, ngunit biglang hamarang ang dalawang bodyguard. Hindi man lang natakot ang ating bida at bahagya pang umiti ito. Hindi ka man lang kumilos, at agad hinawakan ng bodyguard ang magkabilang kamay ng matandang CEO. Pilit itong kumakawala sa pagkakahawak nito sa magkabilang nitong braso. Hoy ikaw kayo mga brat, kilala nyo ba kung sino ako? Bitawan nyo ako, ang mga bastos na ito, mga bastos kayong lahat,
Ako ang president dito, bitawan niyo ako ang nasa ANA Group si Oh Seng Hayok, sigaw nito, ayaw tumigil ng kakasigaw ang matanda, lumapit si Lawyer Joe, kaladkarin niyo siya palabas, anong sabi mo tang ina ka, tinignan ito ng ating bida at bamulong ito, oh, Lawyer Joe, tignan mo yun Rizzy niya. Mula sa oras na ito ay tinanggal na namin si Oh Sung Hyuk at ang lahat ng kanyang mga miyembro at kung mayroon man magreklamo o magpupumilit at ayaw umalis ay may demanda ito. Hindi, lahat ng ito ay kasinungalingan, kalokohan lang ito, bitawan niyo ako, mga putang ina niyo, walang hiya ka, hindi kita mapapatawad, sa akin lang ang ana, umiiyak na kinaladkad ng mga gwardiya ang matandang lalaki na si Oh Seng Hayok. Magdedemanda ako, bulong ng ating bida, bitawan niyo ako. Sinabi ko nang bitawan niyo ako, ano nga ba ang linya ng hangganan? Muling bulong nito, isa itong makasaysayang sandali kung saan magbabago ang may-ari ng ana. Habang walang kurap na tinitignan ng ating bida na ang paglulupasay nito. Habang kinakaladkad ng mga gwardiya, at puno ng luha at sipon sa kakaiyak. Palom Oh Seng Hayok, hindi naman makakilos ang iba pang mga shareholders na pinapanood lang ito. Lumingon naman si Lawyer Joe, worry may naalala ito. Agad naman pumunta ito sa harapan at muli itong nagsalita. Mga shareholders bilang head lawyer ng mga shareholders. Gusto ko ipakilala sa inyo ang bagong kagrupo ng ANA, Mr. Hagwango. Halika nang lumapit, humakbang ang lalaki palapit kay Lawyer Joe. Si Hagwango ay Vice President ng kumpanyang Daewon, at napatunayan ang kanyang kakayahan sa pamamahala, sa maraming dahilan na natanggap namin ang suporta ng maraming shareholders sa pagtalaga sa taong ito bilang bagong presidente. Everyone please bigyan po nating siya ng masigabong palakpakan. Agad naman yumuko ang lalaki ng taos puso, lahat naman ay pumalakpak at walang mga tutol, maya-maya ay natapos ang pagtalaga, kwentuhan dito at kwentuhan doon, habang nag-uusap si Lawyer Joe. Lumapit naman ang bagong director sa kanila para makipagkwentuhan, maya-maya ay may biglang tumawag sa ating bida, Tae-san, bahagyang lumingon ito at bahagyang nagulat nang makilala ito, that was impressive congratulations. Salamat sa compliment haha, ang bagong kalaban na kukuha ng pwesto dati ni Oh Sung Hyuk, bulong nito bago muling nagsalita, Uncle, the next target. Nakakatanggap ka ng maraming karma points, ang mga karma points ay ibinigay bilang isang bonus. At ang mga karamihan Diyos ay malugod na nakatanggap ng mga karma points. Mula sa isang estante kumislap ang isang bagay na tumama sa liwanag ng araw. Muling humakbang ang ating bida kasunod ang bagong director at si Lawyer Joe, pumasok ito sa opisina ng katatanggal lang na President Oh Seng Hayok. At napahanga sila sa nagkikislapan, wow, ito ba ang banyo ng mayayaman? Na ngayon ko lang narinig, wow, this is the great. How impressive, ang pang-10 pinakamataas na pinakamayaman kesa sa iba. Oo nga lahat ay natatakpan ng pera, si President Oh Seng Hayok galit na galit siya. Parang hindi man lang niya nakuha ang halos lahat ng gusto niya, isang hakbang na lang siguro para siya mabaliw, dahil bigla siyang pinalayas ay hindi niya nakuha ang kanyang mahalagang golf set. Narinig ko sa mga kasama niya na hayop daw ang taong ito, pero kamusta ang katawan nun? Nabalitaan ko na binaril daw ito ng isang killer. Nagulat naman ang ating bida sa sinabi ni Lawyer Joe, hindi alam ni Lawyer Joe, na siya ang tinutukoy nito. At sigurado ako ang isang gunner na katulad ng leon ay parang ginawa itong retarded na leon, at ang Chinese evil god na tumawag sa akin, my god, ngayon ay ang sabi niya sa akin, at nakakagulat lang na malaman na siya ang maalamat na si Huwata. Nakatanggap ako ng mga kasanayan mula kay Huwata, gusto mo ba ng kasanayan na magpapagaling? Syempre hindi ito libre. Ano pa ang ginagawa mo? Nakita ng ating bida ang napakaraming paa na pawang may mga injury na humakbang palapit, ngumiti ang matanda at tratuhin mo silang mabuti, magiging regular customer nating sila. Ano, regular? Tinignan ito ng ating bida at nabigla ito dahil napakarami nito, damn. Please manatili lang kayo sa inyong pila, manatili sa linya, kahit papaano ay naging part-time na ako ni Huwata. Then, napatingin ang ating bida sa ginagawa paggamot ng matandang lalaki, paano naging masamang Diyos ang isang Huwata sa level ng Diablo. Siya ay isang alamat at naisip na isang Diyos dahil sa pagtrato niya sa hindi mabilang na paggagamot sa mga tao ng libre, kung ang isang tulad niya ay hindi makapasok sa langit,
at nais lamang niya ay gumawa ng kabutihan. Paano siya naging masamang Diyos? Parang naramdaman ng matandang lalaki ang mga tanong sa isipan ng ating bida. Tumingin ito at pumunta ako dito sa kagustuhan ko. Ano, sa kagustuhan mo? Teka, pero, bakit, sa langit, wala naman trabahong gagawin doon, na bigla man unti-unting naintindihan ito ng ating bida, wala naman siguro naiinis na mga Diyos para sila magkasakitan o makipag-away, diba? Pero, dito ay, araw-araw ay may isang magandang war zone, kung ano man ang aabutin ng 100 na taon at para magawa sa lahat ay aabutin lang ng isang araw dito. Ah, ganun ba talaga yun, habang nakakuha ako ng tuloy-tuloy na supply ng mga points. Kulang naman ako sa mga manggagawa, kaya pumunta ka paminsan-minsan at mag-part-time ka dito, okay, kaya ito ang dahilan kung bakit siya direktang lumapit sa akin. Sige po, Diyos man o tao, lahat tayo ay kumikilos para kumita, nga pala kumusta na ang katawan mo, narinig kong binaril ka ng bastard na killer, naputol ang kanyang alaala sa panyayaring ng gabing yon nang tanungin siya ni Lawyer Joe, ayos lang ako. Nagpastol lamang ito ng kaunti, kinausap ko si team leader Han Jin Wong na tahimik na linisin ang killer at siya na ang bahala. Opo, naintindihan ko, dahil tahimik na pumasok ang killer. Madali lang itong linisin, maya-maya naupo ang ating bida kasama si Lawyer Joe at ang bagong director. Gaya ng itinuro mo, dali-dali kong iniabot ang impormasyon sa finance team, at inasikaso na namin agad ang mga empleyado sa finance meeting. Thank you for your hard work, mukhang mapapabilis mong makuha ang promotion bilang director. Dahil po sa inyo lahat ng ito, salamat CEO, agad lumapit si Lawyer Joe, at bahagyang nilapit ang mukha, hey. Guanwu, narito din ako, hehe. At salamat din sa'yo, Yuon Tae, hihi, lahat ng alam mo na ginamit ni President O, ang pondo ng kumpanya para manalo sa shareholders meeting, kailangan nating ayusin at alagaan ito bilang priority, at hindi na kailangan pang magpakita ng awa, sasagutin ko ang lahat ng pressure na ibinigay ng gobyerno, CEO Jiang, hindi magiging madali ito, ang pera ni President O, na inilagay sa gobyerno ay hindi ito maliit. Close na close sila at lalo na sa mga nasa opisina nito, kaya magkakaroon ng mas maraming backlash kaysa karaniwan. Huwag kang mag-alala na plano ko na itong lahat. Kinagabihan, sa bahay ni President O Seng Hayok, maririnig ang sigaw at pagwawala nito, papatayin ko kayong lahat, mga hayop kayo, sigaw nito at binato ang baso na may alak, nabasag ito, Jiang Tae-san, bastard ka. Umiiyak ito na dinampot ang bote ng alak, magpapadala ako ng maraming killer, panaghoy nito, habang nasa sofa, kung ang isa ay hindi gumana, pagkatapos ay dalawa, kung dalawa ay hindi gumana, pagkatapos ay apat, at kung hindi umobra ang apat. Magpapadala ako kahit 10 kung kailangan, at ibinato nito ang hawak na bote ng alak, habang pinapanood ito ng kanyang asawa at mga tauhan at kasambahay na natatakot at naaawa. Sa tingin mo ba babagsak ako ng ganito? Ako ang presidente ng ANA, si O Seng Hayok, muling sigaw nito, takot naman ng 3 tauhan nito. Hindi ako mamamatay mag-isa, mga putang ina nyo, papatayan ko kayong lahat, sigaw muli nito, maya-maya tumunog ang cellphone nito, natahimik ito at bamulong habang nakatingin sa cellphone, oo nga pala, ang tamang pagtawag ko sa pinakamataas. Hello. Natanggap ko na ang tawag mo, President O, ako ito, mula sa kabilang linya. Yes, Minister, maikli lang sasabihin ko, yes, simula bukas manatili ka muna sa bahay pansamantala. Ano, teka lang, Minister, ano ang balak mo? Tatawagan kita sa huling pagkakataon for old time's sake. Simula ngayon pagbabawalan ka ng umalis ng bansa, kailangan mong magpahinga sa isang lugar na tahimik sa loob ng ilang taon. Ministro, anong kalokohan ito? Sinisigawan mo ba ako? Anong sinasabi mo? Bullshit. Seryoso ka ba? Mula sa kabilang linya. Hoy, Lee Kyung-hwan, ang fucker na ito. Nakalimutan mo na ba kung sino ang tumulong sa iyong bumangon dyan? Paano mo sinasabi yan? Bastard ka, hindi ako mamamatay mag-isa. Hindi ako mamamatay kahit mag-isa lang ako. Nananakot ka ba talaga sa isang ministro? Ano? Hehe, nahanap ko at nasunog ko ng lahat. At agad pinatayang ito ng cellphone, hindi naman makapaniwala ang matanda. Pero tuloy-tuloy pa rin may nagsasalita sa kabilang linya, that's why you are a retard. Agad bumula ang bibig ng matandang lalaki at hirap itong huminga, habang tumitirik ang mata,
habang tuloy sa pagsasalita ang nasa kabilang linya, ang sinasabi ko sa iyo na mabuhay ka ng tahimik sa isang lugar, at kung ayaw mo naman ang iyong mga anak ay hindi mamumuhay ng masagana, ang putang ina, bulong ng matandang lalaki bago ito bumaksak sa sahig. President, dear President, bilisan nyo tawagan nyo si Dr. Yuon. At madala agad ito sa hospital, maririnig sa tahimik na gabi ang sigaw ng asawa at tauhan ng dating president ng ANA Group. Agad kumalat sa media at sa buong Seoul, Korea ang nangyari sa dating president na si Oh Seng-hyuk. Ang ANA Group Oh Seng-hyuk ay nahimatay sa kanyang tinitirhan at kasalukuyan naka-admit sa isang hospital. At ang pamilya at dating empleyado na nahaharap sa patuloy na pagbabanta at pagliligalig ay nagsimula na ng kasong sibil. Ayon sa mga eksperto ang inaasahang payout ay mula 1-2 trilyon won. Lumipas ang mga araw, linggo, at buwan, umaga habang lumilipad ang ibon sa kalangitan. Dumating ang araw ng pagbaksak ng snow sa buong city. Habang nakatanaw ang isang lalaki sa glass wall. At pinapanood ang pagbagsak ng nyebe, malapit na mag2 buwan simula nang bumagsak ang grupo ng ANA. Ang mga oras ay siguradong nasa files, maya-maya ay tumunog ang telepono. Agad itong sinagot, CEO si team leader Do Do-hee, ay dumating na, agad pumasok ang babae, Director good morning, ay hindi, CEO na po ba ngayon, agad nagulat ang babae sa nakita, nang makita ang ating bida. Good morning Team Do Do-hee, magpapatuloy ang kwento na tagumpay na isang super ant na nagsimula sa bunnies, ngayon hindi lang siya sa Korean market kundi pati na rin sa international. Ngayon ay pumunta na tayo sa evening meeting, hindi agad makakilos ang babae dahil sa super hot ng ating bida, at ang aking lottery tulad ng pangalawang buhay, ang part 2 ay magsisimula na. Samantala habang nag-uusap si Do Do-hee at ang ating bida, nabanggit ko ito noon sa iyo na sumali ako, pero ang pagkuha ng Samryang ay magdadala ng napakaraming panganib. At ayon sa pananaliksik na kasangkot hindi lamang domestic data kundi pati na rin ang mga dating empleyado ng kumpanya. Ang South Korean automotive industry ay hindi maaaring hindi sumunod sa mga yapak ng US Detroit automotive industry. Iyon ay isang tiyak na conclusion, yun ba? Alam mo ba ang UAW? Ang tinutukoy mo ba ay ang United Automotive Mobile Working o UAW sa United States? You're right, at baliw ang mga iyon, ang automotive industry ay may structure na madaling maimpluwensyahan ng mga union mula sa pagkakabuo nito. At kung kahit sa isa sa 12-dosenang bahagi ay pinangungunahan ng isang malakas na union, ito ay nagdudulot ng kahinaan kung saan ang mga sasakyan ay hindi na nagawa. Gayunpaman, ang UAW ay nagpagawa ng wave negotiations sa pamamagitan ng mga strike kada taon. The high-cost, low-efficiency production structure ay humantong sa pagbaba ng kooperasyon sa pagitan ng paggawa at pamamahala pati na rin ang pinababang labor flexibility. Bahagya napaisip ang ating bida sa sinabi ng babae, ang resultang itong ay obvious at parang walang mangyayari kundi kabiguan. Naniniwala ako na ang pagbahagi ng makatwiran profits ay hindi isang masamang idea ngunit, kung mangyayari ang mga bagay tulad ng inaasahan ko, sa susunod na taon, ang industriya ng automatic ng US ay haharap sa isang malaking pag-atras. Ano man ang mangyari, sa pagtaas ng benta sa US mahirap isipin na nabigo ito, tama ba? Kung di man ito mabaygo, tiyak na makakatanggap ito ng napakalaking public funding, public funding, ulit nito. Hinulaan ko kung ano ang mangyayari, pagkatapos ng bank raising ng mga Stearns ng Bear. At sa tingin mo hanggang saan kakalat itong bagong crisis subprime? Sa mga paparating na issue, tiyak na ang Aesthetic Collateralized Debt Obligations CDOS ay lalabas bilang bagong alalahanin, pagtatansya ng mga pagkalugi mula sa Corporate Credit-Linked Synthetic o CDO investment sa minimum ng 70%, $1 trillion ay mawawala sa manipis na hangin, napatingin ang ating bida na napatulala ng bahagya, at ang crisis na ito ay hindi lamang makakaapekto sa Estados Unidos kundi pati na rin sa Europe at Asia. Kaya, ang conclusion ay ang emergence of an American-style hero, the Federal na nagreserba ay lalakas bilang tagapagligtas. Makakapasok ba ang FRB? Marami na rin utang ang US.
Pero, kung ang industriya ng automatic ay mabubuhay na may puhunan na humigit kumulang $100 billion, inaasahan nito na ang chairman na si Ben Bernanke ay magpapalabas ng ilang pagbuhos ng pera. Opo Mr. President haha, ano ang ibig mong sabihin? Alam mo, kung ang market ay nagiging pabago-bago ng isip, alam mo na humigit kumulang na $3.5 trillion na halaga ng money market funds na maaaring mawala ang MMFS sa merkado. At kung bumagsak ang bagay na ito, ba't na bankrupt ang US at para maiwasan iyon, nagbilin si Ben Bernanke mula sa itaas na magprint ng pera. Mula sa itaas, ulit ng ating bida, kung si Ben Bernanke ay may superior. Ang tinutukoy mo ba ay ang mga Rothschild, ang mga pangunahing shareholders ng pamilya Rothschild sa Federal na Reserba? Maraming investment bank at kabilang ang Morgan, ay sinasabing nasa ilalim ng direkta at hindi direktang impluwensya ng mga miyembro ng pamilyang Rothschild. Sinasabi pa nga na 50% ng yaman ng mundo ay kontrolado ng Rothschild. At 20% ng mga Rockefellers, at ang natitira ay pinamamahalaan ng ilang organisasyon kabilang ang mga paaralan. Gulat na gulat ang babae sa nalaman, hindi naman kumibo ang ating bida. Ngumiti ang babae at, kung titignan ka para ka talagang walang hindi nalalaman. Alam mo pa ang tungkol sa Rothschild, nakakuha ko ng impormasyon tungkol sa mga inapo na naglilingkod sa ibang mga ninuno, sabi nito sa sarili. Oo naman, ang mga karma points, ay gagantimpalaan para sa taong ito na si Dodohi. Samantala, July 10, 2008, 5:20 AM New York Stock Exchange, habang nagkakagulo at nag-uusap at mga tao sa pagtaas ng mga bilihin sa merkado, tataas na naman kaya ang presyo na langis ngayon, baliw ba sila, nasa all-time high na ito. Tignan mo yung mga baliw na traders, para akong naglalakad sa manipis na yelo. David, pero hindi ba kakaibang uso lately? Anong meron? Tumataas ang mga presyo, ngunit pakiramdam ko ay banayad nilang pinapalitan na ang inventory. So, naramdaman mo rin, parang ang mga bagong dating na traders ang problema. Darn it, winalis nila lahat ng pera dito sa sahig. Maya-maya sa gitna ng kaguluhan ay may sumigaw, ibenta ang August 146 na kontrata. Ibenta nag-August 146, congrats. Ibenta rin ang September 146.5 na kontrata, okay done. Agad na palingon ang dalawang matanda sa pinaggalingan ng boses. Note, sa stocks market, halimbawa sell September 146.5 the kontrata ay nagpapahiwatig ng isang trading action kung saan ang tao ay nagbebenta ng futures contract para sa paghahatid sa September sa presyong 146.5. Is this madness? It's like a battlefield here. Hindi makapaniwala ang dalawang lalaki ang nakikitang kaguluhan. Bumili, tumawag, lahat ng ito, samantala sa South Korea. Gabi, sa office ng ating bida, kasalukuyan nasa harap ng computer. Isang American-style hero, sobrang cliché kaya mura. Sana ay sapat na ito, kapag ang salita ay sumisigaw ng pagbagsak nito. Ang mga bayani ay nagkalat ng mga nakalimbag na dolyar mula sa langit. At kung hindi mo ito maintindihan, isa ka sa nangungunang sa tatlong tanga sa mundo. Mula sa sandaling tumaas ang presyo na langis ng Brent, nagsimula na ang Act 2 ng Silent War, hindi pa ako nakakagawa ng mga eksaktong statistics ngunit sa pamamagitan ni Robert at ng aming lihim na korporasyon, ang profit sa nakalipas na buwan ay lumampas na sa $10 billion. Gayunpaman, kumpara sa kayamanan ng Rothschild family, ito ay isang maliit na butil ng alikabok sa ilalim ng kuko, pero, hey, kayong lahat samahan niyo ako sa ring. Bumilis ang hawak nito sa mouse ng computer, ano ang silbi ng kumita ng 10-10 bilyon, at sa hinaharap, magkakaroon ng maraming mga tao na ang mga halaga ng kumpanya ay lumagpas at 1 trillion. Maya-maya ay tumingin ito sa tumunog na telepono. Agad itong pinindot, Mr. President, ano pong ginagawa nyo? Oh, manager napatawag ka, malapit na akong umalis dito sa trabaho. Bakit may problema ba? Talaga? Then gusto mo bang sabay tayong mag-dinner? Sabi ng babae. Ano, dinner? Sa tunay at sa kakaibang karakter, agad nagpunta ang babae sa office ng ating bida, at inilapag ang dalang pagkain. Hindi ko alam kung ano ang babagay sa panlasa mo CEO, sushi,
Bakit may soju, makulay na rabbit? Nagpunta ako sa isang sushi restaurant sa kabilang kalye at binili ko ito dahil ipinaalala nito sa akin si CEO. Nagawa ko ba ng maayos? Pinagsalikop ng ating bida ang dalawang braso at kung hihilingin mo sa akin na pautangin kita, tatanggihan ko ito. God, bakit naman? Agad naman tumulo ang luha ng babae. Darn it, kahit mayaman ka, hindi man lang ako makalapit sa'yo kahit 100 billion won. Hindi, ayoko pa rin. Wow, seryoso ka, grabe, napakakuripot mo. Bakit mo ginagawa sa akin ito? Kausapin mo si chairman at gawin ang tungkol dyan sa 100 bilyon na sinasabi mo. Ang dad ko ay isang cheapskate, sigaw na nanggigigil na babae na nakakuyom ang kamao. Manager Do, siguraduhin nating malinaw ang tungkol dito. Bigla kumalma ito, ha? Oo, tungkol ba saan? Tungkol dito, ano ba ang hinihingi ni Chairman Do? Sa tingin mo ba magiging mahina ako sa pambobola lang? Dapat ba akong matakot? Oh, hindi naman ganun yon. Alam ko naman na si Mr. President ay hindi basta-bastang tao. Karamihan sa mga tao ay sumusuko sa akin kapag nalalaman na nila ang ganitong uri ng ugali ko. Tumingin ang ating bida ng matiim sa babae, pero hindi ako easygoing guy. Nagkataon lang natakot na ako sa babae, sabi ng ating bida sa isipan nito. Ayon kay Sarah, nagpaplano si Mr. President na magbakasyon next week. Hindi ba nagtanong ka ng mga flight papuntang Europe? Totoo ba? Pupunta ka ba sa isang business trip? Hindi. Nagpaplano ako ng solong backpacking trip. Oh, backpacking trip, maganda yon. Masarap ang sushi dito. Then Mr. President, yung trip, gusto mo bang sumama sa akin? Biglang nabulunan ang ating bida at nailuwa ang nasa bibig nito. Ano, ito, bakit ka ba mapilit? Bulong ng ating bida, habang nakatingin sa pulang lips ng babae na kay sarap halikan. Bakit ba patuloy na lumalabas ang iyong mga kokomelon, na parang pilit na kumakawala? Muling bulong ng ating bida, maya-maya ay biglang nagkaroon ng sigla ang ating bida, at tumingin sa baba. Hey, teka, kumalma ka, lalaki din ako, alam mo na yon, muling bulong nito.